May mga kulungan sa Russia na mas kinatatakutan pa ng mga kriminal kaysa sa mismong hatol na kamatayan. Isipin mo na lang na nakakulong ka sa gitna ng napakalamig na Arctic Circle kung saan bawat araw ay parang walang katapusang parusa. Dito, ang mga pinakamatinding kriminal mula sa serial killers hanggang terorista ay inilalagay at halos wala ng pag-asang makalaya. Kaya tara tuklasin natin ang madilim na mundo ng mga kulungang ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Isipin mo ang isang kulungan na mas kinatatakutan pa kaysa sa mismong hatol na kamatayan. Sa Russia, may isang lugar kung saan itinatapon ang mga kriminal na hindi na kailanman makalalabas. Ito ang tinatawag na Polar Owl Prison, isang kulungan na nakatayo sa gitna ng napakalamig na bahagi ng bansa sa mismong north malapit sa Arctic Circle. Ang Polar Owl o opisyal na kilala bilang Penal Colony No. 18 ay matatagpuan sa Karp sa Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. Nasa tabi ito ng Sob River at napapalibutan ng walang katapusang snow. Ang lugar na ito ay isa sa iilang supermax prison ng Russia. Dito inilalagay ang mga pinakadelikado at pinakakinatatakutang kriminal mula sa mga serial killer hanggang sa mga kanibal o mga taong hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Noong panahon ng Soviet Union, ginamit ang lugar bilang bahagi ng mga forced labor camp kung saan pinagtatrabaho ang mga preso sa mga mabibigat na proyekto tulad ng paggawa ng riles. Ngunit noong 2004, opisyal na itong ginawang espesyal na kulungan para lamang sa mga may life sentence. Sa kasalukuyan, may capacity itong mag-accommodate ng higit sa 1,000 bilanggo, ngunit lahat ng narito ay halos wala ng pag-asa pang lumaya. Subalit napakahirap ng biyahe bago makarating sa Polar Owl. Kailangang bumiyahe muna ng tren mula Moscow patungo sa pinakamalapit na istasyon at tatagal ito ng higit sa 2 araw. Pagkatapos ilang kilometro pa ang lalakbayin sa pamamagitan ng bus bago makarating sa mismong kulungan. Sa mismong paglalakbay pa lang ramdam mo na ang isolation at layo nito sa kabihasnan. Sa loob ng kulungan, mahigpit ang lahat ng galaw. Ang mga preso ay nakakulong sa maliliit na selda na gawa sa makakapal na pader at bakal. Limitado ang oras nila sa labas at ang pakikipag-usap sa iba ay halos hindi pinapahintulutan. Ang mahigpit na special regime ng kulungan ay idinisenyo para pigilan ang anumang pagtatangka ng pagtakas at para sirain ang loob ng mga bilanggo. Maliban dito, ang klima sa lugar na ito ay napakalamig. Kapag taglamig, bumabagsak ang temperature sa mga level na mahirap tiisin ng tao. Kahit may heating system sa loob, maraming report na hindi ito sapat upang mapawi ang matinding lamig. Para sa mga taong nakulong dito, ang bawat gabi ay tila walang katapusang parusa mula sa kalikasan. Bukod sa lamig, ang pinakamalaking pasakit para sa mga preso ay ang matinding pag-iisa. Mahirap makapunta ang mga pamilya dito, kung kaya't karamihan sa mga bilanggo ay halos hindi na nakakatanggap ng bisita. Ang kanilang koneksyon sa labas ay unti-unting napuputol hanggang sa tuluyan na silang makalimutan. Dahil dito marami sa kanila ang namamatay sa loob ng kulungan at inililibing na lamang sa sementeryo malapit sa lugar. Sa katunayan, hindi na kinukuha ng kanilang pamilya ang mga remains. Marahil dahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan o sa sobrang layo ng lugar. Para sa mga kriminal sa Russia, ang hatol na ipadala sa Polar Owl ay itinuturing na mas malala pa kaysa sa kamatayan. Ayon sa ilang ulat, maraming preso ang nagsasabing mas gugustuhin pa nilang tapusin agad ang kanilang buhay kaysa maghirap araw-araw sa malamig at nakahiwalay na kulungan na ito. Samantala sa front ng kulungan, may isang malaking rebulto ng crow, isang simbolo na tila nagbibigay ng warning. Para sa mga nakakakita nito, maaring magmuka itong isang ordinaryong decoration. Ngunit para sa mga preso, ang rebultong ito ay paalala na hindi na sila makakalabas pa doon. Isa sa pinakakilalang preso sa Polar Owl ay si Alexander Pichushkin o mas kilala bilang chessboard killer. Nakilala siya bilang isa sa pinakamatinding serial killer sa modern Russia. Ang kanyang plano ay pumatay ng sapat na tao para mapuno ang lahat ng squares ng isang chessboard. Ibig sabihin, 64 na biktima. Kung kaya't siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong matapos mapatunayang pumatay ng 48 na katao. Si Pichushkin ay kilala sa kanyang kayabangan. Nang tanungin siya ng mga journalist kung ano ang gagawin niya kung bigla siyang makalaya, sagot niya, "First thing, I'd kill 2 people and violate a woman." Pero nagbago ang kanyang paninindigan nang makarating siya sa Polar Owl.
Matapos maranasan ng sobrang lamig at ang walang katapusang isolation, umamin siyang mas pipiliin na lang niyang mamatay kaysa magtagal pa doon. Maliban sa kanya, isa pang preso na dinala sa Polar Owl ay si Hasha Kulaev, ang nag-iisang nakaligtas mula sa terrorist group na umatake sa isang paaralan sa Beslan. Ang nasabing pag-atake ang pumatay ng higit sa 300 buhay, karamihan ay mga bata. Dahil dito siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong at ipinadala sa Polar Owl. Ang kanyang selda ay napakaliit na halos hindi siya makapag-inat ng katawan. Maaari lamang siyang tumayo o maupo pero hindi makahiga ng maayos. Isipin mo na lang, kahit isang bata ay hindi kakasya para makahiga roon. Ang ganitong klase ng kondisyon ay hindi lamang pisikal na parusa, kundi malinaw na mental torture. Dagdag pa rito, naroon din si Yevgeny Anatolievich Choplinsky na tinaguriang The Orphan of Solikamsk. Siya ay isang serial killer na pumatay ng 6 na tao. Nahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong at dinala rin sa Polar Owl. Ngunit hindi kinaya ng kanyang isipan ang matinding hirap sa loob ng kulungan. Kaugnay nito natagpo ang nagpakamatay si Choplinsky at inilibing sa sementeryo sa tabi mismo ng kulungan. Ang araw-araw na buhay sa Polar Owl ay puno ng pasakit. Bawat bilanggo ay mahigpit na binabantayan at halos walang karapatan. Bawal silang makipag-usap ng malaya. Ang kanilang oras sa labas ng selda ay limitado lamang at may kasamang bantay. Marami ang nakakaranas ng depression, matinding anxiety at pakiramdam na parang unti-unti silang kinakain ng kalungkutan. Sa katunayan, ang pagkain ay madalas hindi sapat, malamig at mahirap lunukin. Ang pagtulog ay hindi rin komportable dahil sa manipis na higaan at sa napakalamig na hangin na pumapasok kahit sa loob ng selda. May mga ulat din ng pang-aabuso at karahasan mula sa mga bantay na lalo pang nagpapabigat sa kalagayan ng mga preso. Kapag tinignan mo ang kabuuan, malinaw kung bakit maraming kriminal ang nagsasabing mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay sa Polar Owl. Kung ang mga kilalang kriminal na sanay sa karahasan ay natatakot at sumusuko rito, ano pa kaya ang mararamdaman ng mga ordinaryong tao? Ang Polar Owl ay hindi basta kulungan. Isa itong simbolo ng pinakamalupit na kapalaran na maaring abutin ng isang kriminal sa Russia. Gayun din naman ang mga preso ay nakatalaga sa iba't ibang klase ng selda. Pwedeng nag-iisa, may kasamang isa, o sa napakasikip na silid tulad ng kinaroroonan ng kilalang teroristang si Nurpashi Kulaev. Kahit may kama sa loob ng selda, mahigpit na ipinagbabawal ang paghiga o pag-upo tuwing araw. Tanging sa oras ng lights out lang sila maaaring humiga. Kaya mula paggising hanggang pagtulog, nakatayo lang sila buong maghapon. Ito ay isang uri ng psychological torture na unti-unting sumisira sa kanilang katinuan. Pero pinapayagan silang lumabas para sa tinatawag na pag-eehersisyo ng halos 70 minuto bawat araw. Ngunit hindi ito tunay na ehersisyo. Ang lugar na tinutukoy ay isa ring kulungan. Nakapalibot ang mataas na konkretong pader at nakatakip ang bakal na bubong. Tanging maliit na bahagi ng langit ang nakikita nila. Katulad ng nabanggit kanina, isa sa pinakamalupit na aspeto ng kulungang ito ay ang klima. Ang kanilang uniform ay manipis at halos walang laban sa snow. Kung may isa mang gumalaw, ang buong grupo ay babarilin ng water cannon na lalo pang nagpapalamig sa kanilang mga katawan. Hindi tulad ng ibang kulungan kung saan nagkakaroon ng grupo o gang, dito ay hindi pinapayagan ang kahit anong uri ng pakikipag-usap. Maging sa mga double cell, kung saan may kasamang isa pang preso, bawal makipag-usap. Kapag nahuli ay magkakaroon ng mabigat na parusa. Sa unang 10 taon ng kanilang sentensiya, wala silang bisita at bawal tumawag sa telepono. Pagkalipas lamang ng 10 taon, saka pa lang sila maaaring makakita ng pamilya at yun ay isang beses lang sa loob ng 1 taon. Kaugnay pa nito, wala ring kafeterya o lugar para magsama-sama ang mga bilanggo. Ang pagkain ay diretsyong inihahatid sa kanilang mga selda. Halos lahat ng oras ay ginugugol nila sa katahimikan at tanging mga bantay lang ang kanilang nakikita. Ang layunin ng ganitong sistema ay malinaw. Pigilan silang bumuo ng koneksyon, sirain ang kanilang loob at tanggalan sila ng kahit anong pag-asa. Para sa ilan, makatarungan lamang ito dahil ang mga nakakulong dito ay mga kriminal na gumawa ng malulupit na krimen tulad ng pagpatay, terorismo at iba pang kasuklam-suklam na gawain. Ngunit sa kabila nito, marami rin ang nagsasabing sobra ang tindi ng kaparusahan. Karagdagan pa, sa Polar Owl, naputol na ang lahat ng ugnayan ng mga bilanggo sa kanilang pamilya. Karamihan sa kanilang mga relatives ay naniniwalang wala nang saysay ang makita pa sila.
Araw-araw, ang tanging nakikita ng mga preso ay ang mga gwardiya at kapwa nilang bilanggo. Wala silang koneksyon sa labas, kaya't ang kanilang mundo ay umiikot lamang sa loob ng malamig at malupit na kulungan. Ang araw-araw na buhay sa kulungan ay pare-pareho. May physical torture, mental torment at napakahina ng medical services. Hindi rin nagbabago ang pagkain nila araw-araw, pareho at paulit-ulit. Kahit ang simpleng bagay tulad ng pakikinig sa radyo o panunood ng pelikula ay kontrolado ng mga gwardiya. Sila lamang ang pipili ng programang mapapakinggan o pelikulang mapapanood at isang beses lang ito nangyayari sa loob ng isang linggo. Ang bawat galaw ng mga bilanggo ay nakatakda mula sa oras ng paglalakad hanggang sa oras ng pagtulog. Kung tutuusin, halos imposibleng makatakas sa Polar Owl Prison. Una, dahil sa napakahigpit na seguridad. Ang kulungan ay may 3 bakal na pinto sa bawat selda at nakapalibot dito ang 5 layers ng matataas na bakod na gawa din sa bakal. Sa paligid pa nito ay may mga armadong gwardya at malalaking aso na tinatawag na Caucasian Shepherd Dogs. Ang mga aso ay sinanay na maging marahas at agad umatake kapag inutusan. Pangalawa, ang lokasyon mismo ang isa pang dahilan kung bakit walang nakaliligtas. Ang kulungan ay nasa gitna ng Arctic Circle, napakalayo sa kabihasnan. Kaugnay naman nito may isang bilanggo na nagtangkang tumakas. Siya ay si Alexander Elistratov na tinaguriang The Bloody Taxi Driver. Isa siyang magnanakaw at serial killer na pumatay sa 6 na pasahero. Dahil dito nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong at dinala sa Polar Owl. 3 taon matapos siyang makulong, sinubukan niyang tumakas habang naglalakad kasama ang mga gwardya. Gumamit siya ng maliit na bakal para hindi tuluyang magsara ang pinto. Saka tumakbo at inakyat ang bakod. Ngunit sa pagbaba niya, sinalubong agad siya ng mga aso na gutom at sabik umatake. Kahit pinahinto ng mga gwardya ang mga aso, malubha na ang kanyang mga sugat. Siya ay ibinalik sa loob at ikinulong sa isang selda mag-isa. Makalipas ang ilang buwan siya ay namatay. Simula noon wala nang naglakas loob na sumubok pang tumakas. Dahil sa insidenteng iyon mas hinigpitan pa ang seguridad ng kulungan. Nagdagdag sila ng mas maraming bakal na bakod at pinalakas ang pagbabantay. Ang mensahe ay malinaw, walang sino man ang makakatakas mula sa Polar Owl. Para sa mga nakakulong dito, 2 lang ang kinabukasan. Mabuhay ng habambuhay sa ilalim ng napakalamig na klima habang pinapasan ang physical at psychological punishment o wakasan ng sariling buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Hindi lahat ay nakakatagal. Marami ang pinipiling tapusin na lamang ang kanilang paghihirap sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Dagdag pa rito sa paligid ng kulungan ay may isang maliit na bayan na halos umiikot ang ekonomiya sa pagkakaroon ng kulungan. Tinatawag itong prison town dahil halos lahat ng naroon ay konektado sa operasyon ng Polar Owl. Para sa mga tao sa labas, ito ay bahagi lamang ng kanilang komunidad. Ngunit para sa mga nakakulong, ito ang dulo ng kanilang mundo. Bukod dito sa gitna ng malamig na disyerto ng Yamal Nenets sa Russia, may isang kulungang kinatatakutan dahil sa matinding kalupitan at hirap ng pamumuhay. Ito ang Colony Number 3 o mas kilala bilang Polar Wolf Prison. Sa mismong harapan ng Polar Wolf, may nakatayong estatwa ng wolf na nagsisilbing simbolo ng bangis at lupit ng lugar na ito. Ang kasaysayan ng kulungang ito ay nagsimula pa noong panahon ni Joseph Stalin. Itinayo ito ng mga bilanggo mula sa mga dating kampo ng gulag kung saan libu-libong tao ang pinilit magtrabaho sa mga mapanganib na lugar sa Siberia. Simula pa lamang ang lugar na ito ay itinuturing na isang sentro ng paghihirap. Hanggang ngayon nakilala ito bilang isa sa pinakamalupit na bilangguan sa buong sistema ng Federal Penitentiary ng Russia. Sa loob ng Polar Wolf, mahigit 1,000 preso ang nakakulong. Araw-araw kailangan nilang tiisin ng sobrang lamig, pagkaing halos hindi nakakabusog, at paulit-ulit na pananakit mula sa mga gwardya. Ang mga gabi ang pinakamatinding pagsubok. Kahit bumababa ang temperature, wala itong maayos na heating system. Ang ibang selda ay walang tunay na radiator at may mga pagkakataon na nakalagay lang ito sa dingding. Kapag lumabag ang isang preso sa mga patakaran, maaari siyang mapunta sa solitary confinement. Mayroong humigit kumulang 200 na ganitong uri ng selda kung saan ganap silang ikinukulong ng walang komunikasyon sa labas. Ayon sa isang dating bilanggo, dito ang tanging paraan para mabuhay ay ang sumunod ng walang pagdududa at walang tanong sa kagustuhan ng mga gwardya. Sa lugar na ito, laganap ang takot at kawalan ng tiwala. Madalas ay hinihikayat ang mga preso na magsumbong laban sa isa't isa.
kaya halos imposibleng magtulungan o magkaroon ng totoong kaibigan. Ang resulta, bawat isa ay laging balisa, laging nag-iingat at walang mapagkakatiwalaan. Kahit sa pinakamaliit na pagkakamali, may posibilidad na masaktan o maparusahan sila. Isa sa mga kilalang preso rito ay si Platon Lebedev, isang negosyante na nakulong ng 8 taon dahil sa mga kasong may kinalaman sa tax evasion, money laundering at embezzlement. Mayroon ding mga preso rito na itinuturing na kalaban ng pamahalaan. Isa sa kanila ay nagsabi na sa sandaling tumawid ka sa tarangkahan, ipapaalala agad sa iyo na ikaw ay nasa purgatory, na wala kang karapatan at wala kang pwedeng lapitan para magsumbong ngunit hindi natatapos ang parusa sa gutom at lamig lamang. Maraming bilanggo ang nagsalita tungkol sa paulit-ulit na electric shocks at bugbog mula sa mga gwardya. May mga pagkakataon din na ikinukulong sila sa bakal na kahon kung saan kailangan nilang manatili sa posisyong nakayuko o nakapulupot na parang nasa tiyan pa ng ina. Sa sobrang sikip at hirap ng posisyon, halos hindi sila makahinga. Ito ang isa sa pinakabrutal na paraan ng pagpapahirap na naranasan ng mga preso sa Polar Wolf. Sa kabila ng lahat ng ito, may nagsasabi na mas mabuti pa ring mapunta sa Polar Wolf kaysa Polar Owl. Subalit hindi ito nangangahulugan na magaan ang buhay sa Polar Wolf. Dito bawat araw ay parang walang katapusang laban para mabuhay. Ang tanong ngayon, kahit gaano kabigat ang krimen ng mga taong nakakulong dito, karapat-dapat ba na isailalim sila sa ganitong klase ng parusa? Bukod pa sa mga nabanggit, ang Butyrka Prison ay isa sa pinakamatandang bilangguan sa buong Russia. Itinatag pa ito sa panahon ng pamumuno ni Catherine the Great. Noong una, nagsilbi itong kulungan para sa mga itinuturing na kalaban ng estado gaya ng mga revolutionist at mga taong tumututol sa pamahalaan. Sa paglipas ng panahon na natili itong kilala bilang isang lugar kung saan dinadala ang mga itinuturing na mapanganib at mahirap kontrolin. Isa ito sa pinakamalaking kulungan sa Moscow at hanggang ngayon ay nananatiling aktibo. Sa loob ng matagal na panahon, ang mga pader ng Butyrka ay nakasaksi na ng iba't ibang klase ng preso mula sa mga terorista, magnanakaw at kriminal hanggang sa mga politiko at mga kritiko ng gobyerno. Sa sobrang tagal ng operasyon ng bilangguan, nakapaloob na dito ang kasaysayan ng buong bansa. Ngunit higit sa kasaysayan, mas nakakatakot ang kasalukuyang kalagayan sa loob. Ang isa sa pinakamalaking problema ay ang sobrang dami ng nakakulong. May kapasidad lang ito para sa humigit kumulang 2,000 tao. Dahil dito madalas ay nagiging overcrowded sa mga selda. May mga ulat na umaabot ng mahigit 100 katao sa isang kulungan na orihinal na idinisenyo para sa 10 tao lamang. Dahil sa ganitong kondisyon, nagiging halos imposible ang maayos na pamumuhay ng mga preso sa loob. Bukod sa siksikan, isa pang suliranin ng matinding init tuwing summer. Ang Moscow ay nakakaranas ng mataas na temperature tuwing mga buwan ng summer at sa loob ng kulungan halos walang ventilation. Kapag mainit sa labas, mas mainit pa sa loob ng mga masisikip na selda. Ang mga preso ay naiipit sa masikip at madilim na lugar kung saan halos hindi makagalaw. At ito ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkakasakit at pagkapagod ng katawan. Dahil sa sobrang sikip, hindi rin maayos ang kalinisan. Maraming selda ang marumi, madalas ay may halong amoy ng pawis, usok at dumi. May mold sa dingding at ceiling at sira-sira ang mga facilities. Dahil dito madaling kumalat ang mga sakit tulad ng tuberculosis at iba pang infeksyon. Sa sobrang dami ng tao at kakulangan ng maayos na medical services, maraming preso ang nagkakasakit at hindi na nakakabangon. Ngunit mas malala pa, may mga report na ang mga preso, lalo na ang mga drug addict, ay patuloy na nakakapasok ng ipinagbabawal na gamot sa loob. Dahil sa kakulangan ng supply, maraming inmates ang napipilitang magbahagi ng iisang syringe. Dahil dito mabilis na kumakalat ang mga sakit gaya ng AIDS. Ang sitwasyong ito ay lalo pang nagpapalala sa kanilang kalagayan. At marami ang namamatay hindi lang dahil sa siksikan at init, kundi pati na rin sa mga nakakahawang sakit na halos imposibleng makontrol sa loob ng kulungan. May mga haka-haka pa na ang ilang opisyal ng kulungan ay sadyang pinapabayaan ng ganitong kalagayan bilang parusa sa mga presong nakagawa ng mabibigat na krimen tulad ng pagpatay, pagrebelde at pagtutol sa gobyerno. Kung tutuusin, para sa ilan, ang kalagayan sa loob ng Butyrka ay mas mabigat pa kaysa sa mismong sentensyang kamatayan. Kung ikukumpara sa iba pang bilangguan gaya ng Polar Owl na kilala dahil sa matinding lamig, ang Butyrka naman ay kabaligtaran.
Dito, ang init, ang siksikan at ang paglaganap ng sakit ang pumapatay sa mga preso. Sa parehong kaso makikita na walang makakaligtas sa matinding hirap, kung kaya't itinuturing ang dalawang bilangguan na kabilang sa pinakanakakatakot na kulungan sa buong Russia. Samantala, isa sa mga kinatatakutang istorya ay ang tungkol sa tatlong bilanggo na kinabibilangan nila Anatoly, si Vladimir at si Boris. Bawat isa sa kanila ay may kasaysayan ng matinding krimen na nagtulak sa kanila na makulong ng habambuhay. Si Anatoly ay nahatulan ng habang buhay dahil sa pagpatay sa isang lalaki para lamang maagaw ang kanyang sasakyan. Hindi lang iyon, pinatay din niya ang mga anak ng lalaki at maging ang isang matandang tao na nakasaksi sa kanyang ginawa. Si Vladimir naman ay kilala bilang magnanakaw. Isang araw pumasok siya sa isang apartment para magnakaw, ngunit nadatnan niya ang isang mag-asawa sa loob. Sa halip na umatras, pinaslang niya ang mag-asawa gamit ang isang palakol at pagkatapos ay kinuha ang mga mahahalaga nilang gamit. Samantala si Boris ay nagkaroon ng away sa isang katrabaho. Sa bugso ng galit, pinasok niya ang bahay nito at doon ay pinatay ang ina at anak ng kanyang katrabaho. Ang tatlo ay hindi na bago sa kulungan. Dati na silang nakulong at kalaunan ay humantong sa hatol na habang buhay. Ngunit kahit mahigpit ang kulungan, nakahanap sila ng pagkakataon. Habang sila ay nag-e-exercise sa loob ng kulungan, nakakita sila ng maliit na butas sa lupa. Doon nagsimula ang kanilang plano. Gamit lamang ang kanilang mga kamay, araw-araw silang naghukay. Para mas maging tiyak ang kanilang paglabas, bumili pa sila ng mapa mula sa isang gwardya kapalit ng $1,000. Matapos ang mahabang araw ng pagod, nakatakas nga sila. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kalayaan. Si Vladimir at si Anatoly ay nahuli muli makalipas ang 3 linggo. Si Boris naman ay nakalayo ng mas matagal, ngunit nahuli rin siya 1 taon makalipas matapos niyang tangkaing magnakaw sa isang tindahan. Sa huli, bumalik silang lahat sa bilangguan. Ngayon tingnan natin ang isang mas kilalang kulungan sa Russia, ang White Swan Prison. Matatagpuan ito sa Permkrai at itinuturing na isa sa pinakasiguradong kulungan sa bansa. Noong una itong binuksan, ito ay para sa mga political prisoners. Ngunit tuluyan na itong naging lugar para sa mga nahatulan ng habang buhay. Mula noon, wala pang bilanggo ang lumabas dito ng malaya. Hindi tulad ng ibang kulungan na siksikan, ang White Swan ay may malaking capacity ngunit hindi pa rin napupuno. Sa kabila nito, hindi ibig sabihin na magaan ang buhay sa loob. Ang pangalan nitong White Swan ay may 2 pinagmulan. Una, mula sa kulay nitong matingkad na puti. Ikalawa, mula sa kakaibang paraan ng paglipat ng mga bilanggo. Kapag sila ay inilipat mula sa isang lugar patungo sa iba, kailangan nilang yumuko ng husto. Ang mga kamay ay nakaposa sa likod at ang tindig ay parang anyo ng isang swan. Sa posisyong iyon, hindi sila makakapanakit ng gwardya o makakagawa ng kaguluhan. Sa loob ng White Swan, tuluyan nang napuputol ang komunikasyon ng mga bilanggo sa labas. Wala silang pinapanood na telebisyon, walang naririnig na radyo at hindi rin sila tumatanggap ng bisita. Ang tanging nakikita nila ay ang kanilang kapwa bilanggo at ang mga mahigpit na gwardya. Samantala, maraming nagtatanong, makatao ba talaga ang ganitong paraan ng pagpaparusa sa mga bilanggo? Ngunit kapag nalaman mo ang bigat ng mga krimen nila, may isip mong maliit na kapalit lang ito kumpara sa pinsalang ginawa nila. Isa sa mga kilalang halimbawa ay si Dmitry Vinogradov. Isa siyang dating abogado na biglang naging mass murderer matapos siyang iwan ng kanyang katrabaho. Siya ang responsable sa tinaguriang Moscow shooting kung saan 6 na katao ang namatay. Dahil dito siya ay nakatakdang gugulin ang buong buhay niya sa loob ng kulungan na tinatawag na White Swan. Naroon din si Dmitry Karimov na mas kilala bilang concrete products maniac. Siya ay nang-rape ng 10 babae at pinaslang ang ilan sa kanila. Isa ito sa mga kasong gumulat sa Russia dahil sa kalupitang ipinakita niya laban sa mga inosenteng biktima. Kasama rin dito si Gennady Serebrennikov, isang dating major sa Ministry of Internal Affairs. Nang ang kanyang anak ay sangkot sa isang pagpatay, pinili niyang pumatay ng lahat ng testigo para iligtas ito. Higit pa rito, pinatay pa niya ang mismong asawa ng kanyang anak. Sa kasalukuyan, siya ay katulad ng iba pang malulupit na kriminal na ikinulong sa White Swan hanggang sa kanilang huling hininga. Gayun din sa White Swan, hindi lamang pisikal na parusa ang ramdam ng mga preso kundi lalo na ang matinding psychological effects. Ang mga selda ay mahigpit na binabantayan at ang bawat galaw ng mga bilanggo ay kontrolado. Ayon sa mga ulat, napakahigpit ng patakaran dito.
May psychologist na mismong naka-assign para pag-aralan ng bawat preso at i-pair sila sa mga kaparehong hindi magbabanggaan ng ugali. Layunin nitong maiwasan ng tuluyang pagkabaliw ng mga nakakulong. Ang katotohanang kailangan pa ng ganitong sistema ay nagpapakita kung gaano kabigat ang tensyon sa loob. Bagamat malungkot ang kanilang araw-araw na pamumuhay, may kakaunting bagay na binibigay sa kanila. Pinapayagan silang maglakad sa loob ng 1 oras, bawat araw at makaligo ng 10 minuto minsan sa 1 linggo. Mayroon din silang access sa isang maliit na library at komisari kung saan maaari silang bumili ng ilang pangangailangan. Subalit kung matindi na ang White Swan, mas nakakatakot pa ang kulungan na tinatawag na Black Dolphin. Nakilala ito bilang tirahan ng pinakamalupit na kriminal, mula sa mga serial killer at terorista hanggang sa mga kanibal. Tinawag itong Black Dolphin dahil sa estatwa ng isang itim na dolphin na nakatayo sa mismong harap ng entrance ng kulungan. Sa loob ng Black Dolphin, ang bawat preso ay nakahiwalay sa mahigpit na mga selda na may 3 bakal na pinto. Walang pagkakataon para makalabas ng hindi dumaraan sa mga istriktong checkpoint. Bawat araw binibigyan lamang sila ng 70 minuto para mag-ehersisyo, habang ang kanilang mga selda ay sinusuri ng mga gwardya para matiyak na walang ilegal na gamit. Mula paggising hanggang oras ng pagtulog, bawal silang maupo o humiga sa kanilang mga kama. Kailangan nilang manatiling nakatayo dahil kada 15 minuto ay umiikot ang mga gwardya para tiyaking sumusunod sila. Ito ay nagsisilbing paraan para hindi sila makapagplano ng pagtakas o anumang lihim na gawain.